kasaysayan at makabuluhang araw sa inyong lahat. Ako po si Denise Tan. Lots of history happening this week and we bring them all to you in the next hour. So stay with us. Alright. Pangalan ko. Pero ano pa raw ang silbi? Ano pa raw silbi niyan? Kung binalik naman yung anak ng diktador daw na Kawatan, ika-40 anibersaryo, handog daw ng Pilipino sa mundo. Ilang mga bagay tungkol dito. Ang EDSA ay hindi lang kwento ng iilang pamilya at apelido. Ang mga bumabasag sa komemorasyon, sila rin ang nananawagan noon na magpulong ang mga tao tuwing may hinaing ang sinumang oposisyon. Yun nga lang, medyo nilalangaw lagi ang kanilang mga okasyon. Kaya magkaisa pong lahat na ito na ang programang lahat ay like. Ito na po ang Afternoon Delight. All right, now we go straight to one of the day's biggest stories, the commemoration of the 40th anniversary of the historic People Power Revolution. Pero hindi lang ang 1986 ang inaalala ngayon, kundi pati na rin ang pagkukulang ng mga lider at iba pang sangkot sa katiwalian. Paano nangyari yan? Let's bring in our mobile journalist, Merymon Reyes. Merymon, nasa EDSA ka obviously. At ano ang kasalukuyang nangyayari dyan? Sino-sino mga grupo ang nagtitipon sa likod mo ngayon? Lord Denise, nakatayo ako sa intersection ng EDSA Ortigas at nangyayari ngayon yung hiwalay na programa. Nandito sina Teddy Casino from Bayan Muna, sina Calyodi, mga labor group. Ito yung yung isang programa sa kabila ng trillion peso march na sinasagawa sa People Power Monument. So nakatungtong kasi tayo dito sa Paso kasi medyo nagkaroon ng girian itong grupo nung papunta na sila southbound dito. Yung mga kapulisan kasi mukhang hinarang sila at nagkaroon pa ng pagsasabi sa kanila na yung truck na magsisilbi ng stage nila dito either ito tow o kaya naman ay hindi raw papayagan na magpatuloy. Ito kasing area na to no rally zone ito, pero ang sabi rin ng mga otoridad, papayagan naman daw nila na magsagawa ng mga programa, itong mga walang permit as long as within 1 hour daw ito. Yun din kasi yung isinagawa sa mga lumipas sa trillion peso march na napuntahan din natin. Ito yung kasalukuyang lagay ngayon ng mga tao. And pagkatapos itong programa nila, ang isa sa inaabangan natin kung saan sila sunod na pupunta kasi ang naging schedule dito sa EDSA Shrine mula umaga hanggang kaninang 12:15 noon, tuloy-tuloy yung mga misa. Pero yung high mass, 6 o'clock in the evening mamaya, yung misa na yon, posibleng makasama rin dito sa EDSA Shrine yung mga nasa People Power Monument. Ang sinasabi naman dito ni Tindig Pilipinas, co-convener Kiko Aquino, bagaman nasa ibang venue sila, symbolic pa rin kasi itong EDSA pa rin ang pinaka-essence talaga ng People Power Revolution and they only have one message in mind na mapanagot daw lahat ng mga kurakot. Kaya open sa kanila na sumali ang kahit na sino as long as within the bounds of the Constitution ang kanilang isasagawa. So no calls for coup d'etat, walang iluluklok sa posisyon ng gobyerno na walang idinadaan o nadaraan ng eleksyon at wala rin daw calls sa sandatahang lakas ng bansa. Kaya ang sinasabi dito, same message, there is power in number, there is power in the voices daw ng lahat ng mga tao. And yung mga nakikita natin dito sa paligid, mga estudyante, mga mula sa labor groups, meron tayo dito mula sa BPO companies, mula sa mga UAAP universities and other schools, kasama na rin ang EDSOR o yung EDSA Ortigas schools na kaninang umaga, pumunta sila dito para magkaroon ng floral offering sa EDSA Shrine. At yan mula latest mula Merymon, dito, balik sa inyo. Merymon, okay, so paglilinaw lang, pinagbigyan ng mga kapulisan na magdaos ng programa yung mga nandyan sa kinatatayuan mo ngayon. Kasi ang panawagan, ito yung mga progressive left groups, sila ang panawagan nila ay mag-resign ang Pangulo na iba sa tono nung nandun sa kabilang grupo. Tama ba, Merymon? Well, actually, pero ang sinasabi ni Kiko Aquino dito, kung sino man daw ang gusto i-call out na kahit na sinong grupo, doon man daw sa trillion peso mark o itong EDSA 40 na alliances, pareho lang naman daw ang gusto nilang mangyari, yung accountability. And kanina kasi, dapat around 1 o'clock PM talaga magsisimula yung programa dito as anticipated. Pero medyo natagalan nga sila doon sa isang bahagi ng EDSA kasi nagkaroon nga ng confrontation with the police. Ang nakita natin doon, si Teddy Casino
na mukhang nakikipag-negotiate na kung maaari mapayagan na sila dahil isang commemorative day din yung araw na to. At ang sinasabi rin naman ng mga organizers, sila dito, mananatili namang peaceful ang kanilang isasagawang programa. So they push through and ngayon nandito na sila sa EDSA Shrine. Okay, Merrimon, we talk about security, no? Alam natin na nung unang trilyon peso march, nagkaroon ng mga hindi kaaya-ayang insidente. Ano ba yung security, I guess, safeguards, yung mga safeguards in place to make sure everyone is okay? At kamusta nga ba yung turnout ngayon as opposed dun sa talagang inaasahan ngayon ng mga organizations? Denise, ang sinasabi rin dito, kay Kiko Aquino di doon sa trillion peso march, 25,000 to 30,000. May mga nakakausap din tayo na para naman dito sa programa sa EDSA Shrine, hopefully within those numbers daw. Pero ang nasabi rin kasi ni Kiko Aquino di is since special working holiday ang araw na ito, alam nila yung possibility or yung chances na hindi lahat makakadalo, lalong-lalo na may mga trabaho. Yung iba raw, nag-take down ng absent, nag-take down ng leave, kaya alam nila pwedeng hindi ma-reach talaga yung numbers na yon. Pero para pagdating naman doon sa kapulisan, from the NCRPO, kasama na dito ang Region 3, ang Region 4A, yung ilan pang mga on standby din na police assistants, nearly 14,000 ang nakadeploy para sa araw na ito. Pero dito sa pinaka-area ng EDSA, around 5,000 yung nakuha nating numero. Bukod dyan, meron din from the BFP, meron din yung mga first aid stations, and even ito mismo, daloy ng trapiko, papakita ko lang panandalian, ay minamandohan ng mga pulis, ng ilang mga traffic enforcer, para lang masiguro na tuloy-tuloy. Kasi ang apektado dito sa commemoration ng 40th anniversary ng People Power Revolution, ang EDSA Avenue, ang Ortigas Avenue, ang Katipunan Avenue, ang White Plains, pati ang Temple Drive. So ito, okay na to, maayos-ayos na to ng lagay na yan. Pero kanina, medyo napuno talaga, lalo pat very energetic na itong mga grupo na ma-push through ang kanilang programa ngayong araw. Lord Denise. Alright, mag-ingat ka dyan. Ang ating Mojo Merrimon Reyes reporting to us live from the EDSA Shrine. Meantime, several groups have issued statements to commemorate the 40th anniversary of the People Power Revolution. The August 21 movement said Filipinos should remember not only the historic events on EDSA in 1986, but also the values of integrity, accountability, and human rights that defined it. Atom also emphasized that it is not enough for the public to just watch or complain on social media. Active participation and personal involvement are needed in today's struggle. The group likewise urged Filipinos to pursue the change they have sought for 4 decades, saying the future is in their hands. Meantime, the Catholic Bishops' Conference of the Philippines called on the faithful to remember, repent, and respond to renew the spirit of what it called EDSA's miracle. The CBCP also urged a revolution of hearts, starting with changes in homes, parishes, institutions, and communities to build a better future. All right. Meanwhile, student organizations at the Polytechnic University of the Philippines, or PUP, are currently staging rallies, and that's to protest some current issues and also remember the People Power Revolution that happened exactly 4 decades ago. Reporting to us from Manila is our mobile journalist, Evan Tarinque. Evan, may nangyaring rally sa PUP, pero ano pa yung ibang kilos protesta na inaasahan dyan sa kapaligiran? Absolutely. Simula nga kaninang umaga, nagdaos siya ng isang kilos protesta. Yung daan-daang mga estudyante mula dito sa Polytechnic University of the Philippines o yung PUP kaninang umaga. Dito nga sa kinakatuyuan ko ngayon, may kita nyo medyo maluwag na yung circulation. Pero kanina, sa bandang area na ito, punong-puno ito ng mga jeep na, ayon sa mga jeep driver na nakausap, inarchi na lang sila ng mga estudyante na dadalhin naman sila doon sa EDSA Shrine kanina. Pero so far, mahigit 100 mga estudyante ang nagkilos protesta dito sa harapan ng main gate ng Mabini Street dito sa may PUP. And karamihan nga sa kanila, isa yung sigaw. Panugutin daw yung mga sangkot, lalo na raw yung mga kurako ever since this morning. Yan yung mga naririnig natin mula doon sa mga nag-stage na estudyante dito. Dahil nga doon sa nangyaring kilos protesta kaninang umaga, saglit din na medyo bumigat din yung trapiko
sa bandang parte na ito ng Santa Mesa, no? Dahil dun nga sa kabilang part na yon, dun sa other side, paglagpas lang ng railroad crossing, naging one lane na lang ito dahil currently ginagawa yung isang daanan dito. Pero aside from that, no, matapos nga yung pagkilos protesta at yung pagharanga ng mga estudyante doon sa main gate ng Mabini campus, maaga rin naman sila nag-disperse at bandang 11 p.m. Bumiyahe naman sila papunta sa EDSA Shrine kung saan nga doon naman inaasahan gagawin yung kanilang main program. Pero aside from that, naging peaceful naman yung pagkilos protesta dito, hindi katulad noong mga previous years, noon mga matatandaan mo, Pastor Denise, may mga sunugan na upuan na nangyayari na usual na nangyayari sa PUP. Pero so far, this time, payapa naman. At talagang malalakas na boses ng kabataan lang yung narinig natin simula kanina. Pastor Denise. Dale, walang pasok sila ngayon, ano? Tama ba? Tama ka dyan, Pastor, naka-alternative learning modes yung paaralan, no? Pero nonetheless, no, nakita natin may mga estudyante pa rin na pumasok nga dito sa loob ng kanilang campus, no? At yung iba naman na nakisama lang doon sa kilos protesta, ang nangyari, makakaikot ba tayo saglit? Lakad tayo konti. So dito sa may bandang gate, Pops Lord, lapit tayo konti. Okay. So medyo ngayon maluwag na. Pero dito kanina, sa kinakatuyuan natin, malapit dito sa may entrance ng eskwelahan, itong part na to, karamihan ng mga estudyante na sasama at makikisama nga doon sa kilos protesta, daan mismo sa may PUP statue na yan, daan nagantay yung ilang mga estudyante na hindi po pumasok ngayong araw pero dumalo doon sa kilos protesta. So karamihan lang dyan, nag-antay nung pagdating ng alas 8, alas 9 ng umaga, yun na nagsimula yung kilos protesta dito. Pastor Denise. Alright, maraming salamat sa iyong ulat. Ang ating mobile journalist mula sa Maynila, si Evan Tarinque. Now, Cebu played a key role in the EDSA story of 1986. It was in a monastery in Mabolo that the late former President Cory Aquino sought refuge during the uprising's most dangerous moments. Balikan natin ang Queen City of the South na inaalala rin ang EDSA 40. And as always, we have their One News Cebu desk, Dale Israel. Dale, what are the activities lined up? Maayong hapon, Denise. Ang tama, dito nga nagtago si former President Cory Aquino sa Cebu during the People Power Revolution EDSA in 1986. Nandun siya sa Carmelites Monastery, doon siya nilagay ng mga oposisyon ng mga Cebu officials. Kaya nga nagalit yung mga taga Cebu dito sa isang movie where the nuns of the monastery were portrayed as playing mahjong. The truth is, wala rin nangyaring gano'n na scene. This morning, we were at Colon Street kanina and around 100 members of militant groups held a rally ahead of the 40th anniversary of the People Power Revolution. According to Jaime Paglilawan of the Bayan Central Visayas, they're closely monitoring the developments in The Hague, Netherlands, and they're also hoping for the conviction of former President Rodrigo Duterte over alleged crimes against humanity. Meanwhile, they also called for the impeachment of Vice President Sara Duterte and demanded justice for the victims of the extrajudicial killings. At around 1:30 in the afternoon, the mass has started and the groups will also be joining the Supak Rally of the Cebuanon Alianza Contra Corruption held here at the back of the Basilica Minor del Santo Niño. Together with various church groups yan. Kanina nakita natin yung mga university students ng religious schools, Catholic schools here in Cebu, pati na rin yung mga students ng University of Cebu at the University of the Philippines. Simultaneous ringing of bells from the 164 parishes is also expected around 3 o'clock. That's in remembrance. And then call for justice and peace. That's around 3 o'clock in the afternoon. There will also be a concert at 4 o'clock in the afternoon dito, doon sa Plaza Independencia, and free rosaries will be given out to 1,000 participants. The first 1,000 participants will receive these rosaries. Authorities and the police, especially the police, continue to monitor the situation to ensure order and peace during the activities here in Cebu. Back to you, Denise and Lawrence. Okay, Dale, ikaw ba may nakausap ka ba dyan ng mga residente dyan na taga Cebu that were actually present during the People Power Revolution in 1986? Meron ka bang nakasalamuhang ganyan? Wala tayong nakitang mga nandito noong 1986. Pero ang sabi, nag-attend daw sila ng nakausap ko na isang
prominent na taga dito sa Cebu, nag-attend daw sila ng rally doon sa Fuente Osmeña in 1986. At this time, nanawagan si former President Cory Aquino na civil disobedience. That's in 1986. Doon sa Fuente Osmeña ng rally, may nilagay silang parang container vans. Yun ang ginawang parang stage. Nandun sila sa Fuente Osmeña Rotonda. Okay. Yung punta ni Cory noong 1986 sa Cebu is part of her nationwide call for civil disobedience. Ano? At meron nga itong 7-point na panawagan. Kasama dyan yung pag-boycott sa mga crony-owned banks and products of crony-owned corporations. Pero yung claim na si Cory ay wala sa EDSA, medyo hindi yun accurate kasi may isang, nung 23 daw, ay a day after nung nanawagan si Cardinal Sin, bumalik daw si Cory dito on a 4-seater plane. At in fact, doon tumuloy sa bahay ng kanyang sister-in-law sa Wakwak, which is a kilometer away lang from EDSA. In fact, wala kasing pictures, pero may isa daw, may larawan daw na makikita mo si Cory Aquino was actually standing in front of the POEA. Yun ang sabi. Medyo mahirap ka lang hanapin, pero may claim na such a picture actually exists. So, may kwento pa nga, Dale, na ang mga Cuenco daw ng Cebu ang isa sa mga unang welcome kay Cory para doon sa mamamahay daw nila sensing danger nung panahon na yon. So, Tama sila. Oo, tama sila ba, yung Dale? nag-receive dito sa Cebu City. Tapos doon nila binago doon sa Carmelites Monastery ang former President Cory Aquino at that time. Okay. Mag-ingat ka dyan. Maraming salamat sa ating man in Cebu, Dale Israel. Thanks, Dale. And we do have more live reports for you in a bit, but first, a quick rundown of the other stories we're watching this midweek. Rodrigo Duterte has requested the International Criminal Court to waive his attendance at his detention hearing scheduled for Friday, February 27. The former president said he does not wish to follow the hearing from outside a courtroom through communications technology and will instead let the defense team represent him. The ICC pretrial chamber earlier allowed Duterte to miss the confirmation of charges hearings but denied his request for interim release. The military says 2 of the 18 individuals presented by lawyer Levito Baligod as alleged bagmen were never members of the Navy or Marine Corps. The Philippine Navy also confirmed that most of those in a media conference yesterday at Club Filipino got dishonorable discharges. Only a few of the attendees in the press con retired in good standing. The 18 alleged military officers claimed to have delivered 805 billion pesos to politicians, including President Bongbong Marcos. Baligod also claimed that ICC investigators and former Senator Sonny Trillanes benefited from the alleged kickbacks. Trillanes has since denied the allegation that he received $2 million to influence ICC proceedings against former President Duterte. Trillanes called the allegation a move to discredit the ICC as a confirmation of charges hearing got underway in The Hague. He also vowed to file cyber libel complaints against Baligod, former Congressman Mike Defensor, broadcaster Jay Sonza, and the 18 alleged bagmen for publicly airing the claims. Also denying receiving kickbacks as alleged by Baligod and company are COMELEC Chairman George Garcia and Manila 6th District Representative Benny Abante. And civil society group Wag Kang Kukorrupt filed a complaint with the Senate Ethics Committee against Senator Ronald Bato de la Rosa earlier today. That's for being absent from official duties for nearly 3 months. Former Finance Undersecretary Professor Shelo Magno, one of the complainants, called the absences a violation of senatorial duties and urged sanctions, including suspension of pay. Okay, time out muna. Marami pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight.
This is AP News Minute. President Trump's State of the Union address is likely to be a test run of the message Republicans will give voters come the midterm elections this November. The president and his party appear vulnerable leading up to tonight's speech at 9 p.m. Eastern. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says Russia has not broken Ukrainians nor triumphed in its war. His remarks Tuesday come as more than a dozen senior European officials arrived in Kyiv to show their support as Ukraine marks 4 years since Russia's full-scale invasion. Today's show host Savannah Guthrie says her family is now offering a $1 million reward for information leading to the recovery of her mother. Nancy Guthrie went missing from her Arizona home on February 1st. Her family is still holding out hope she will be found alive. And severe floods in southeastern Brazil have killed at least 25 people and left dozens missing. Hundreds have been evacuated, and officials are warning of potential mudslides. This is still Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong muli. Right on to the news. The House of Representatives is moving ahead with impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte, with preliminary discussions set next week. The details in this report. Vice President Sara Duterte's impeachment preliminaries will already begin on March 2. That is what House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro said after the House of Representatives put the complaints into order of business last February 23. In this case, the 4 impeachment complaints filed on several occasions in the lower chamber will be tackled to determine their sufficiency in form and substance. We are dedicating Monday, Tuesday, and Wednesday as our initial hearing dates for the impeachment complaints against the President, Vice President rather. Luistro further explained that the committee will allot 1 day on determining sufficiency in form of the complaints and 2 days on determining sufficiency in substance, similar to the case of the 2 impeachment complaints filed against President Bongbong Marcos. If found sufficient in form and substance, the committee will have 60 session days to discuss the matter. We do not want to delay impeachment proceedings, no? So initially, I wish to advance that we are inclined to continue the hearing even during recess. The chairperson admitted that there is a possibility that the vice president's preliminaries may take a longer timeline. The 4 impeachment complaints, however, show similarities on their grounds for impeachment, including VP Sara's misuse of confidential funds, grave threat to high-ranking officials, and her unexplained wealth. Remember, for the purpose of determining sufficiency in form and substance, our discussion is per complaint. And as we discuss one complaint, we go by the ground. So kung may 5 ground, ang isang complaint, we will be asking the justice members to make their comment and manifestation per ground. I wish to advance as well that there are grounds which were repeated or same grounds which were raised in the other impeachment complaints, no? Luistro clarified that the committee is only focused on the process of the impeachment proceedings, and any effect on the vice president's popularity might only happen depending on the evidence presented in the lower house. Kapatid Amy Atienza, we are One News. Kamusta kaya ang Marcos or ang Malacanang sa anibersaryo ng EDSA People Power? Let's bring in our mobile journalist, Julie Baiza. Okay, Julie, meron bang nakiselebrate or nakiselebrate ba ang palasyo rather sa 4 na dekada ng revolusyon? And do they have actually a message for those attending the Trillion Peso March and the people who are commemorating what happened 40 years ago? Denise, Lord, sa ngayon wala pang inilalabas na mensahe si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay nga ng pagguta sa EDSA People Power Revolution. Pero si Palace Press Officer Claire Castro kanina naitanong na kung ano ba yung significance or masasabi ng Malacanang tungkol nga dito. Ang sabi niya, bahagi raw yan ng kasaysayan. Ganyan nga niya inilarawan
yung paggunita ng EDSA. Ang sabi ni Castro, hindi daw mabubura yung ipinamalas na katapangan ng mga Pilipino at pagtanggap nga sa mga pangyayari. Gayunman, wala pa nga update si Yusek Claire kung maglalabas pa ba ng mensahe si Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung maaalala natin, nitong mga nakaraang taon, naglalabas ng pahayag ang Office of the President at ang mensahe ang Pangulo. No? Kaugnay naman yan, aaralin pa rin daw yung paano kalang ideklara itong tao ng regular holiday. Hindi pa rin daw kasi nasisilip ng Pangulo yung nilalaman nung mga inihaing panukala. Binakbakan naman ni Castro sa yung aligasyon ni Attorney Levy Baligod na si PBBM daw yung mastermind sa umano'y mali-malitang pera kaugnay ng anomalya sa flood control scandal. Paulit-ulit daw yan na kasinungalingang ipinapahid laban sa Pangulo. Dagdag pa ni Castro, hindi raw pang award-winning yung script at lousy. Ang sabi niya, hindi malinis at makikita mo na may bahid ng kasinungalingan. Ang dapat din daw alamin ng publiko kung sino yung nasa likod at may-ari raw ng sasakyan na sumundo pagkatapos yung press conference at pagbubunyag nila Baligod kahapon. Pero tumanggi si Yusek Claire na pangalanan or tukuyin kung sino yung may-ari. Pero ang patikim niya, hindi na raw nakakagulat yung tinutukoy o sinasabi niyang personalidad. Binigyan din ng palasyo na hindi na daw dapat utusan ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation sa pag-iimbestiga doon sa usapin at dapat din daw alam na nila yung gagawin dahil mandato ng PNP at NBI na sampahan ng kaso yung mga umano'y nagpapakalat ng fake news laban sa administrasyon or ng fake news in general. Lord Denise? Ginamit ba ni Auntie Claire kanina yung word na pahid regarding attorney? Kasi ginamit niya rin kahapon yan nung tinanong siya sa opinion niya doon sa statement ni Attorney Nicholas Kaufman sa ICC. Parang word of... Actually, madalas niyang gamitin yun kapag may pinupukol or binabato na term, or may ibinabatong issue sa Pangulo, parang ang nais sabihin ni Yusek Claire, wag idawit. Wag daw idawit. Okay. Balikan ko doon yung seryosong pinag-aaralan daw ng palasyo kung gagawing kung dideklara regular. Ang February 25. Oo, kasi meron ngang inihaing mga panukala. Pero kanina nga humingi kami ng update kasi actually kahapon pa naman nasabi na pinag-aaralan nga daw or pag-aaralan ng Pangulo yung panukala. Kaya tinatanong namin kanina anong update kung nasilip na ba. Pero hindi pa nga rin daw kasi nakakarating kay PBBM yung detalye noong panukala. Gaya ng mga ibang panukala na itinatanong kung ano yung thoughts, aaralin din daw. Kaya ano naman yung hirit na Auntie Claire natin na yung susunod raw na Vice President dapat daw magtrabaho? Kahapon kasi si Pangulong Bongbong Marcos, tinanong siya kung ano ba yung qualifications, pinalalatag sa kanya, ano ba yung qualifications na dapat hanapin ng mga Pilipino sa isang leader or susunod na leader ng bansa. So inilatag yan ni PBBM, sinabi niya dapat nga may alam sa ekonomiya, dapat nga daw kayang ibalanse yung ating inflation, kung paano mapababa yung mga presyo ng bilihin. So ganyan yung mga inilatag ng Pangulo. Tapos sa dulo, tinanong rin kasi si PBBM, ano ba yung meron nanaraw mo na ba yung list? Meron ka na bang listahan ng mga napipisil? Sabi niya may mga kinausap na raw siya. And then kanina kasi in relation to that, tinanong na rin kay Yusek Claire, sino ba yung sinasabi or binabanggit ng Pangulo? Pero malinaw naman daw na nakita or inilatag ng Pangulo. Kung palagay mo daw, isa kang kandidato or isa kang opisyal na hindi nagtatrabaho or hindi ka pasok doon sa mga qualifications, mag-isip-isip ka na, baka hindi ka raw qualified. Tapos, ilan pa sa mga sinabi kanina ni Yusek Claire, yung issue naman doon sa pagiging kalihim or secretary dati nga ni Vice President Sara Duterte sa DepEd. Ang sabi nga niya, meron pa kasing banat ulit si VP Sara na kalat yung governance ng administrasyon. Ang sabi niya, tapos sinabi din ni VP Sara sa isang interview ito, panayam sa ibang network, na hindi raw lahat magagaling, hindi raw lahat ng mga kalihim. Kaya ang sabi ni Yusek Claire, oo nga, siya nga, umamin siya na wala pala siyang alam pagdating sa pamumuno ng Department of Education. So, it shows na hindi nga daw lahat ng pinagkakatiwalaan mahusay. Okay, mabilis lang. Julie, nasa ng Pangulo ngayon? Kasi dati nang in-interview ko siya ng senador pa siya. It's just another day to me, sabi niya.
Tapos hindi raw siya nagbubukas sa mga TV. Kasi bawat ano raw, sunod-sunod ay mga, of course, indictment yon laban sa kanya, sa kanyang pamilya. So, nasaan siya ngayon, Julie? Walang schedule ngayon, Lord. Walang schedule si PBBM na any public engagement. Kung may private meeting man, hindi na i-anunsyo sa atin. Alright. Maraming salamat sa iyong update. Ang ating mojo sa Malacanang, si Julie Baiza. Alright, meantime, here are updates on former President Duterte's confirmation of charges hearing at The Hague. On day 2, the prosecution laid out names, incidents, and patterns that for them clearly showed the drug war was a campaign against the poor. More from this report. 8 individuals have now been identified as alleged co-perpetrators or accomplices of former President Rodrigo Duterte. Aside from former Philippine National Police Chief and now Senator Bato de la Rosa, former Special Assistant to the President and now Senator Bongo, former Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, former Davao City Police Chief Vicente Danao, and former NBI Chief Dante Gueran. Also included are former PNP chiefs Camilo Cascolan and Oscar Albayalde, as well as former PDEA Chief Isidro La Peña. The prosecution went through earlier public statements of the alleged accomplices to support what they describe as a common plan to carry out the killings. Your Honours, these speeches of co-perpetrators show both the scope of the common plan and those co-perpetrators' agreement to it. Also discussed during the confirmation hearing were Oplan Double Barrel and Oplan Tokhang under the Duterte administration. Several high-profile drug war cases were presented, including the killing of Kian de los Santos. According to the prosecution, the implementation of Oplan Tokhang and Oplan high-value target operations resulted in the deaths of many individuals. And this was the pattern, Your Honours. Out of one side of his mouth, quietly, occasionally, he would speak about self-defense. And out of the other side of his mouth, loudly, frequently, he would say, kill, and I will protect you, I will pardon you, and I will promote you. Duterte's lawyer, attorney Nicholas Kaufman, says the former president was pleased with how the confirmation hearing is progressing. That he was happy. Just that? Just that. I'm not going to go into exactly what was said between us. There is a certain concept called attorney-client privilege, but I can assure you that he's extremely happy with the way things are going at the present moment in time. Meanwhile, former President Duterte has made a new request. He signed a waiver stating he will no longer attend the review of detention hearing scheduled on Friday. This was supposed to be discussed after the closing statements in the confirmation hearing. But at his request, only his legal team will attend. No reason was given for his decision not to appear. He may still attend online. As of now, this request has yet to be approved by the ICC Chamber 1. Meanwhile, thousands of police personnel are now deployed around Mendiola and Malacanang as the nation commemorates the 40th anniversary of the EDSA People Power Revolution. And our mobile journalist, Francis Rivera, expressed ano ang nangyayari dyan. Francis, meron bang banta na natanggap ang mga kawani dyan? Pops Lord and Denise, patuloy yung pagbabantay ng mga kapulisan dito sa Mendiola at katunayan nga dyan, Pops Lord, no, kung may mga ralihista o magsasagawa ng kilos protesta dito sa Mendiola, hindi na sila hindi katulad ng mga nakaraan no, na nakakalapit pa sila doon malapit sa Mendiola Arc. Dahil dito pa lang sa Recto Ave, kung mapapansin nyo sa akin likuran, nakabarikada na o may mga barricade at mga barbed na nakaharang at hindi na sila makakapunta mismo doon sa gitna o doon sa mismong intersection nitong Mendiola. Ngayon ay ayon kay Major Director Police Ines ng Manila o MPD ay meron nakadeploy na 2,800 na kapulisan dito sa paligid ng Mendiola at sa paligid ng Malacanang, no. Sa Ayala Bridge, passable naman siya, no. Pero doon nga sa gilid niyan ay may mga nakabarikada na rin ng mga kapulisan at yung mga tauhan din ng BFP o Bureau of Fire Protection. At doon din may mga naka-standby na medic, no, kung sakaling ang kailanganin. At dito naman sa may Recto Ave, at mapapansin nyo, medyo chill na lang muna yung mga kapulisan natin dito dahil simula umaga pa raw sila
ay naandito na at ayon nga kay Major Police Philip Ines ay ilan sa mga kapulisan dito ay galing pa sa Region 3 at sa Region 4. Pops Lord and Denise. Kasi naka-red alert lahat ngayon, pati military din. Pero walang programang isinasagawa or gagawin dyan mamaya, Francis. Pangalawang tanong, hindi naman sarado ang Ayala Bridge. May mga nakapwesto lang, kumbaga, ng mga kawani ng polis. Yes, Pops Lord, hindi so pangalawang tanong na inuna ko na yun, pero wala pa tayo na itatala ng pagsasarado ng daan doon. Ang sarado lang na daan ay yung pagbaba doon sa may papasok na yung unang entrance ng Malacanang at dito sa may Legarda Street, Recto Ave at doon sa may Casal Street. At pero yung unang question, wala daw nakuha or wala daw nakarating na info mula sa kanila na mayroong magsasagawa ng kilos protesta dito sa Benjola. Kaya naman nakaantabay pa rin sila. Kung sakaling ang merong dumating, handa naman daw sila. Kumbaga nakaantabay sila kung may darating man na mga rallyista at magsasagawa ng kilos protesta. Pero sa ngayon, Pops Lord, wala pa tayo natatanggap na info kung merong mang darating at merong mang programang isasagawa dito sa Benjola. May barikada pa rin ba dyan sa harap mo? Ikaw ay nakaharap sa Malacanang, di ba? May barikada pa rin ba dyan ng mga barbed wire? At ayos na ba yung may construction dyan sa bandang harapan mo? Pwede mo bang ipihit yung camera, Francis? Pops, medyo malayo tayo doon sa may intersection pero ongoing pa rin yung ginagawang construction doon nga sa may pero as we can see right ngayon dito sa kinatatayuan ko at kanina ay meron pa ring mga barbed wires at barikada at sa likod nga noon ay may mga naka pwesto pa rin ng mga kapulisan at pero yun nga yung construction patuloy pa rin na isinasagawa o patuloy pa rin na naandon. Pops Lord? Malayo-layo pala si Francis doon sa Francis, I was just wondering, gaano kahaba yung stretch na yan, yung kinakatayuan mo? Kasi nakita ko, yung kapulisan, mga mukhang nag-ready pa, nagpapahinga yung iba. As well as also, I wanted to confirm na wala ka bang nababalitaan ng mga organizations or mga estudyante from the several universities? UBELT yan. Yun na nga several universities that's there in Mendiola na nagpaplano, magtipon-tipon dyan? Yes, Denise. So, yung kalayuan nito from dito sa may traffic light ng Recto Ave sa may hindi ko mabasa yung street pero dito yung sa may Recto Ave yan, yung sa may dito yung harapan ng University of the East, UE ay yung intersection nun hanggang doon sa may intersection papunta sa may Menjola o doon sa may intersection papuntang Legarda, At Denise, doon sa pangalawang tanong mo ay paulit-ulit yung tinanong yun kanina kay Police Major kung wala ba talaga tayong info or any lead kung merong magsasagawa ng kilos protesta. Ang sabi niya lang sa atin, wala daw talaga nakarating sa kanya at nakaantabay sila ngayon kung sakaling meron na magsasagawa ng kilos protesta o programa. Pero as of now, simula nung pagdating natin dito, wala tayong nakikitang paggalaw o wala tayong nakikitang mga grupo ng mga estudyante na nagsasagawa o magsasagawa ng kilos protesta. Francis, so kung sarado ang rekto, saan ngayon dumadaan yung mga jeep? Nagsisiksikan ba sila sa Espanya ngayon? Tama ka dyan, Pops Lord. Dahil dito sarado na, so ang ginagawa pinapaliko na sila doon sa may Loyola Street. At paikot nga yan, palabas na yan sa may Legarda. At yung ganun din sa may kabila, sa may Casal Street, ay bukas doon yung isang street, papasok naman doon sa may kabilang side nitong Menjola. Okay. Sige, mag-ingat ka dyan. Maraming salamat sa ating mobile journalist. Dyan, live mula sa Recto, Manila, medyo malapit sa intersection ng Menjola, Malacanang. Si Francis Rivera. Alright, again, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. We'll be right back.
February 25th, 1986. People power in the Philippines. Longtime leader Ferdinand Marcos flees the country amid mass protest after a tainted election. Corazon Aquino, who ran against Marcos in that election, is installed as the new president. 1956. In Moscow, Soviet leader Nikita Khrushchev harshly criticizes his predecessor, the late Joseph Stalin. Khrushchev denounces Stalin's cult of personality and abuses in power during a then secret speech before a Communist Party Congress. 1836. Inventor Samuel Colt patents his revolver, a move that eventually popularizes the weapon's use. 1964. I'm going to float like a butterfly and sting like a bee. His hands can't hit what his eyes can't see. Cassius Clay, later known as Muhammad Ali, becomes world heavyweight boxing champ, beating Sonny Liston in Miami Beach, Florida. And 1943. Musician George Harrison, known as the Quiet One of the Beatles, is born in Liverpool, England. Today in History, February 25th. Tim McGuire, The Associated Press. The Quiet Beatle, yan, si George Harrison, na nakapunta rin sa Maynila yan. 1960s. At iba yung recollection nila. At hindi totoo na friend raw nung nakaupo sa Malacanang yung Beatle. Yung pinagkukulot ko dote. You're still watching Afternoon Delight. Thank you for staying with us. And our delight of the day, sticking with our theme na may bagoong, ay Bicol Express. Oo, ito inaabangan ko eh. Sige nga. Teka lang. Ikaw ba'y mahilig talaga sa maanghang? Hindi masyado actually, pero gusto ko kasi yung gata. Kasi pag naanghangan ka, may regalo sa atin ng ating kaibigan si Ay, Marian oo nga. Laja. Uy mo, hindi natin nakita, oh. Nag-iwan pa ng... you. Talagang nilalapit niya tayo sa ano, no? Saan? Sa tukso. Kasi ito yung... Ako iced tea lang sa akin yan ganyan. Sa bagay. Or coffee. Ito ay ice mold. Ito ilalagay mo lang sa rep, talagang automatic. Kung mahilig kayo doon sa mga bilog-bilog na yelo. Uy, thank you ah. Yung akin, nakuha mga ko na rin social. nasa kotse. Social tong ganito. Kasi kami, pupupok lang namin sa pader, bibili kami ng mga tig-2 piso malalaki. Ako Hindi mo kasi sa alam counter yun, na tinitibag mo eh. Ay, yung may isda, yung yelo, ganyan. Katabi siya ng mga ice, lalagyan ng ice cream na ang laman pala ay puro galunggong. Ay, bakit ang sarap ng ganun? Tovol. Thank you, But Marion. thank you, Marion. Okay, here are some stories on social media. Ay, teka lang, ba't di natin dinaanan yung pagkain? Pala, siyempre, hindi mo kakalimutan yun. Oo. Grabe ka. Alam mo, masarap sa Bicol Express. Ano? Pwede rin yung lagyan siya na parang gising-gising. Ay, gustong-gusto ko yung gising-gising. As in. Alam mo bakit gising-gising yung pangalan nun? Bakit? Magigising ka raw sa anghang. Ay, totoo ba? Ay, may sitaw to ha. Kasi dapat sobrang anghang niya talaga. Aanhin mo pa yung gising-gising kung hindi naman... Kung di siya totoo sa kanyang pangalan. Oo. Ayun, may black pepper pa Teka lang, talaga. kinakabahan ako. Sili ba to? Puro sili. Okay lang yan. Yeah. Gusto ko taob yung mesa. Huwag naman. At saka hindi maanghang. Kulang. Pero masarap. Masarap pa din. Dapat banggitin may oops. Oops. Okay, ito. Sige, banggitin natin on One News. Oops! May fake news yata. Nako, Angela Lagunzan Castro took a photo of supposed victim's skin while in The Hague. Ngayon, ito, no, papakita natin yung diferensya. The original photo, on your left, nakitang nakatayo yung 3 family members without holding anything, their hands just in front of them o nasa gilid. Pero yung edited photo sa kanan, meron na silang mga hawak na mga luxury bags kung saan nakalista pa kung ano yung style, kung magkano daw ito, at iba-iba yung mga design, no, at mga presyo. And si Angela actually posted it also on her social media page kung saan sinabi niya na she personally took these photos or this particular photo, pinatayo niya nga daw at wala daw hawak na kahit ano. And at any point
nung nakikita niya itong these three ladies, wala daw ganun mga bags na hawak. Oo, at may mga caption pa nakasulat, ha? Ayan may Oo. details pa ng presyo. May presyo pa. Sige nga, ano to mga kamag-anak ni Zaldico? Ito, LV. LV, Speedy. Moina, and LV as well. Ano yung Moina? It's a luxury brand din na talagang daan-daan libo ang presyo. Grabe naman yung isa, 250,000. May ganung bag talaga? Oo, Ano, pero may kasamang kotse? sana, no? Pero yun nga, again, we are reiterating na itong original photo po na nakikita nyo sa inyong kaliwa, nakamark naman pong original dyan. Angela Lagunzad Castro said she was the one who took this photo at talagang walang kahit anong hawak itong mga kababaihan. There is a special place reserved in hell for the likes of the people who are behind this manipulation of photographs. Pero ano ang kanilang possible agenda for doing that? A, ipakita na nalagayan itong mga to. B, na may kaya sila. Hindi. Ano bang possible agenda? Well, alam mo, regardless naman kasi kung may kaya ka o hindi, it doesn't change the fact na meron silang ipinaglalaban, which is the loss of the lives of their loved ones. Pero again, we just want to reiterate kasi baka nagbabago yung yung perspective ng mga tao, nababago yung narrative ng mga para sa ibang tao na teka lang kung may kaya pala or hindi, 'di ba? Pero iba po ang we have to stick to what is important, which is the truth. The truth and the story behind the loss of the lives. O parang sa pagganyan sa kanila, sa mga kamag-anakan ng mga victims sa drug war, you're victimizing them for a second time. Kaya sabihin natin mga kawani ni Satanas, yung mga gumagawa ng ganito mga manipulation of photographs. O pag nakita nyo rin to, i-share nyo rin para mas madaming ma-educate. Huwag nila i-share yung fake news. Hindi, huwag nila i-share yung fake news. Ito, ipakita nila yung diferensya. Parang to just straighten things out na talagang merong second photo that was edited to make them look a particular way. Diba? Okay, sige. This one, our next story is the one on the Philippine Star. Kita ko to kanina. Actress Kylie Padilla had a humorous response when asked about her father, Senator Robin, possibly running in 2028 as a vice presidential candidate. At ito ang sagot niya. Reaction mo lang, may tatakbo daw si Sen. Robin Padilla if sasabihan ni Duterte for vice president. Your thoughts lang as the daughter. Aalis na ako ng Pilipinas. Why naman? I have no reaction, but aalis na ako ng Pilipinas. Grabe naman. Are you supporting his political career? Aalis na po ako ng Pilipinas. Yun lang po ang comment. Hindi, wala lang. Ano lang naman. I trust in my father's judgment. Kung kailangan niya ng kasama. Ano? Meron ba lang babasahin pa? Okay, no, but Kylie Padilla later clarified on Instagram that her remark was about wanting a quiet life, not a criticism of her father, adding that she trusts his judgment and the good work he is doing for the country. Ilang bawi, ano? Kabig. Well, ang trabaho lang naman talaga kasi ng VP ay, well, in theory, spare tire. Minsan lang nasa presidente kung bibigyan niya ng cabinet membership yung VP o hindi. Alam natin, yung nasa dahig ngayon, tinabla. Pero, okay, sa puntong ito, silipin ulit natin ang EDSA Shrine at ang EDSA People Power Monument para sa komemorasyon ng 4 na dekada ng revolusyon sa EDSA. At kasama natin, matagal natin din nakausap, ang mojo na si Kayla Makantan. Kayla, saan ka ba kasi nagpupunta? Lord, isa na ako sa kulong dito sa gitna ng intersection sa Ortigas Avenue kasi bandang mga alas 2 ng hapon nung magmarcha itong multi-sectoral groups papunta sana dito nga sa EDSA Shrine para gawin yung kanilang programa pero hinarang at nagbarikada na yung mga pulis kaya hindi na nakalabas itong mga organisasyon. Ito, kasalukuyan nagkakaroon ng tension dito sa ating harapan. Pero pagtulak na nangyayari, no? Teka lang
Malayo lang sana. Kayla? Hello po. Dito pa ako, no? Pero merong konting tension dito sa gitna dahil nga patuloy pa rin naman yung programa pero hindi talaga pinapalabas yung mga grupo. Kaya nasa isang space lang dito sa gitna ng intersection. Kanya-kanya sila ng sigaw. Walang permit ang galit dahil nga yung dahilan wala daw tao ko lang permit dito sa ginagawang pagmarcha dito. Kaya hindi na sila napahintulutan na dumiretso na EDSA Shrine. Kayla, kaya mo bang buksan yung telepono mo kahit saglit lang? Alam ko mahina yung battery mo, pero kung ano lang makita natin, pakita natin kung nangyayari dyan ngayon. Pwede kaso naka-mobile call ata ito Sinusubukan natin pumasok sa Zoom. Susubukan natin ngayon kasi medyo mahirap yung signal dito sa gitna. Ayan. Kayla, tuloy-tuloy pa rin ba yung tulakan at yung tensyon? Medyo maikli lang naman siya sa ngayon. Merong konting pag-uusap dito sa gitna. Parang isang grupo lang naman etong Ayan. Okay, habang inaayos si Kayla yung Kita kanyang... na ba yung aking camera? Hindi pa, Kayla. Wala hindi pa, Kayla. So, linawin natin, Kayla, tinatry ng isang grupo. Ayan. Nakikita natin. Oh. Ayan. Ito kasi nandito kasi yung mga nagpo-protesta sa gitna. So, napapalibutan kami ng mga polis na nakabarikada. At during yung aking report ko, ayan, nagkakatulakan na. Kayla, sinong grupo yan? Iba't ibang grupo to, Denise. Teka lang. Kayla, mag-ingat ka muna. Atras ka muna, Kayla, pero tutok mo lang yung camera. Oh my God. Okay. Ayan. Okay, so hindi pinapadaan ng mga pulis, no? Okay, kasi wala silang permit, pero hindi ba ang idea nila, dilipat lang sila ron para pumunta doon sa People Power Monument? Of course, ang pulis ay dapat maximum tolerance, ano? So, hindi sila... Tama. Oo. Kayla? Sige, Kayla. Ngayon... Lord. Kayla? Yes. Nasan ka ulit exactly? At yung sinabi mo iba-ibang grupo, sinong iba-ibang grupo itong mga to? Nandito mismo sa gitna. So, ito yung EDSA Shrine. Dito sa mismong intersection, iba't ibang grupo talaga din. Karamihan, neighbor groups, mayroong mga religious, mayroong mga estudyante. At pagkakaiba yung kanilang sigaw pagdating doon sa mga issue na nangyayari ngayon. Pero yung isa talaga ay yung patalsikin sa pwesto o bumaba sa pwesto si Pangulong Marcos na walang nagkaiba ang Marcos at ang Duterte. Ang ginagawa kasi ng mga polis para ma-disperse, inuurong nila ng inuurong. Kaya yung mga ibang grupo dito, medyo napuno dahil tinutulak. Doon na nga nagkaroon ng nagkainitan, no? Nasaksihan ko kanina merong mga paninipa na nangyayari dahil nga sobra na yung panunulak. Pero hindi ba Kayla tapos na yung programa dyan sa sa shrine? Actually, Lord, ongoing pa lang dahil ito ay maikling programa lang talaga supposedly at meron silang pick-up truck kung saan nakalagay yung mga speaker. Ito yung isa sa rason kung bakit nga hindi pinapadaan dahil daw merong pick-up truck. Pero maliit lang to, no? Na maliliit lang din na speakers. At ngayon sa mga oras na to, umabot na dito sa harap ng Robinson yung mga tao kasi kanina talagang nandito lang sa gitna at nagsisiksikan, Lord. Okay. So, hanggang anong oras ba pinagbigyan o inaasahang magtatagal yung programa? Yes, Lord, 6 p.m. magkakaroon pa ng misa dito sa EDSA Shrine at alam nga natin no, na meron ding nangyayaring trillion peso march doon naman sa monument at iniimbitahan din sila dahil iisa lang naman daw yung sigaw ngayong mga iba't ibang grupo na nagpo-protesta ngayon. At ito nga yung accountability ng ating mga leader. Kaya sana 6 p.m. magsama-sama daw dito sa EDSA Shrine. Titignan natin kung ano pa yung estado mamaya. Pero ngayon, ito nga,
may mga konting tensyon, pero sa mga oras na to, patuloy sa pagsigaw etong mga nagpo-protesta, Lord. Okay, pero kung hindi naman pupunta sa kabila para magprograma, pwede bang simpleng dumaan lamang doon sa gilid, let's say? O yung buong kahabaan ba ng EDSA ay nakabara ng mga pulis? Exactly, Lord. Yun nga yung kanilang isinisigaw kanina, no? Kasi bago mag-alas 2 pa to na hapon, sabi nung isa, kung pinadaan na lang sila, nandito na sila lahat sa EDSA siya, nagsisiksikan, tapos madadaanan itong EDSA. Pero dahil kinulong at nagbarikada yung mga pulis sa bawat sulok, nangyari nga parang nakakulong. Ultimo ako, ayaw ako padaanin. Kaya talagang mas naging matagal at naging inconvenient sa mga motorista na hindi talaga nadaanan dito nga sa intersection, Lord. May tulakan pa rin ba hanggang ngayon, Kayla? Sa ngayon, Lord, wala naman na, dahil marami rin yung mga nakadeploy na polis at wala namang tayong nakitang talagang gumamit ng puwersa. Bukod nga lang sa kanilang panunulak talaga, gamit yung kanilang mga shield. Okay. Kayla, ano man ang mangyari, unahin muna mag-ingat. Safety. Pero huwag titigil sa pagkuha. Mag-ingat ka dyan ng ating mobile journal sa EDSA. Si Kayla Macantan. Alright, at this point, sino bang pong nandyan ngayon? Keso miyembro ng mga kasama natin sa media o nakikisali sa paggunita, ingat po palagi. Oo, safety is the priority, although we all wanna get the best videos. Alagaan niyo po ang inyong mga sarili. Bawi tayo ng ating mga pagbate. Tomorrow, that will have to do it for us this midweek. Also, the last Wednesday of February. Thank you for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Lord De Vera po ang aking pangalan, kapatid. We are One News. All sides, all the time.